Since mainit po ang usapan po no, tungkol po sa Pilipinas at po sa China, tungkol po dyan sa sigalot po sa West Philippine Sea, paano po kaya kung hindi po masuplayan po ang ating mga sundalo doon po sa BRP Sierra Madre? Ano po kaya mangyayari, no? Ito po ngayon ang ating topic. Ang title po nito, ito pala ang mangyayari kung hindi na maghahatid ang supply sa BRP Sierra Madre. Nakakatakot. Mula po ito sa channel po ng Kasaysayan Pinoy. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. At huwag nyo rin po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. At huwag nyo rin po sana kalilimutan na mag-like po sa ating video para po makita pa po ng maraming tao ang ating video. Wala na po tayong kailangan pang gawin pang iba pa. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Naging usap-usapan ngayon sa mga balita ang tungkol sa gentleman's agreement sa pagitan ng China at ng Pilipinas noong panahon ng Administrasyong Duterte. Isinawalat ito mismo ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Harry Roque. Sinabi ni Roque na mayroon palang kasunduan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Xi Jinping, ang Pangulo ng China, tungkol sa Yungin Shoal. Ngayon po ay idinideny po ni Panelo, no, kung updated po kayo sa balita na to, no, na meron pong gentleman's agreement ang ating ex-president Duterte at si Xi Jinping. Bali po ang lumalabas po nito ay para pong nag-iimbento daw po itong si Roque. Kumbaga para pong nilaglag na po nila itong si Roque, no, para po siguro ayaw po siguro talaga nilang makakasuhan. At ang maganda po dito, no, ang utak po ng ating ex-president, dahil po wala nga pong written agreement to, kumbaga laway-laway lang, kumbaga po lusot po talaga po sila dito kung tutuusin po, no. Napakatalino po, no, ng President Duterte dito sa part na to, no. At ayun na nga, naiipit po dito si Roque. Pero po, no, sa ginawa pa rin po nila na to, talaga pong wala na pong maniniwala sa kanila, lalong-lalo na po sa mga Duterte, kasi po alam naman na po natin yan na sila po ay pro-China. Kaya po sa susunod pong eleksyon, no, maging matalino po tayo, wag na po tayong boboto ng mga pro-China. Alam nyo na po kung sino-sino yung mga yan. Diretso na po natin to. Hindi umano ito isang lihim na kasunduan, kundi kasunduan ng isang tunay na lalaki sa isang tunay na lalaki o gentleman's agreement. Kung parang pun-intended yun, ah. Grabe ka, Kasaysayan Pinoy, ah. Agreement ng mga tunay na lalaki. Tunay na lalaki daw, Roque. Simpleng tira rin kasi Kasaysayan Pinoy, no? Grabe, no? Waitin natin yun. Tungkol sa Yungin Shoal. Hindi umano ito isang lihim na kasunduan, kundi kasunduan ng isang tunay na lalaki sa isang tunay na lalaki o gentleman's agreement kung kanilang tawagin. Kahit na hindi man ito umano isang treaty o written agreement na nilagdaan ng dalawang partido, ang dalawang bansa ay nagkasundong i-maintain ang status quo sa Yungin Shoal at sa kanika na ng mga teritoryo. Napapaloob sa kasunduan na ito na ang kahit anong klase ng repair supply o pangkumpuni ay hindi maaring ihatid o dalhin sa Yungin Shoal, partikular na sa BRP Sierra Madre, at dapat din umano na walang kahit anong galawin ng China sa kanilang mga strukturang nakatirik sa mga isla sa West Philippine Sea. Subalit dahil sa nakikitaan ng China ngayon ang ating mga resupply boat na may kargang mga construction materials, hindi nila ito matanggap at sinasabing hindi marunong sumunod ang Pilipinas sa kanilang naging kasunduan. Laway-laway nga lang po kasi yan, di ba? Wala naman po talagang epekto yan sa ngayon po sa gobyerno po natin sa pamumuno ng ating Presidente Bongbong Marcos. Hindi po kailangan sumunod ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kasunduan na yan dahil po bago na po ang gobyerno ngayon at kailangan pong kumpunuhin po talaga ang BRP Sierra Madre kasi po nakikita nyo naman po, no, sobrang kalawang na po yan, magigiba po yan. Talaga pong lulubog yan pag hindi po unti-unti pong naayos yan. Nag-iisang lang po natin yan, outpost dyan po sa lugar na yan para po may bantay po dyan, para po malaman po natin kung ano po mga kaganapan dyan, para po hindi po tayo tuluyang masakop ng China. Kaya po napakaganda po na makukumpuni po yung BRP Sierra Madre dyan sa lugar na yan. Yan naman dahil dito bilang ganti ng China. Sa tuwing ang ating mga kasundaluhan ay magdadala ng supply sa ating mga tauhan na nagkukuta sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal, ginagawa nila ang lahat upang hindi lamang magtagumpay ang ating mga resupply team. Nariyan ang binomba tayo ng tubig, ginitgit ng malala at hinarang ng kanilang mga naglalakihang barko mula sa Chinese Coast Guard. Grabe, kaya sa tuwing tayo ay maghahatid ng supply sa Yungin Shoal ay delubyo ang nararanasan ng ating mga tauhan.
Ako sa tingin ko po no, kasi nga since dinideny po ni Panelo po na mayroon pong gentleman's agreement at naiipit po ngayon si Roque no. Sa tingin ko po talaga ay may katotohanan po siguro yung gentleman's agreement na yon. Kasi po ayaw po tayong tigilan ng China at ang sinasabi po ng China, tayo po daw ay lumalabag sa kasunduan. Na which is yun na nga po, ganun po yung kasunduan na wala nga po gagalawin sa Sierra Madre, hindi po magkukumpuni, parang ganun po kasi naging usapan po ni Duterte at ni Xi Jinping. So, parang naghuhugas kamay po talaga po rito si President Duterte at sila Panelo. At sobrang naiipit po dito si Roque, na which is siguro si Roque ay sinasabi niya lang siguro ang katotohanan na ngayon po ay dinideny po ng kampo ni Duterte. Kaya po ito po nangyayari sa kanila, sila na po ang naglalaglagan po dito. Kailangan po talaga malitis po to no, maano po sila sa sa Senado para malaman po ang katotohanan kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. Dahil po tayo po sa mata po ng China, tayo po ang lumalabag sa kasunduan. May mga pagkakataon pa na dahil sa ginagawang panghaharas ng China sa ating mga resupply boat, ang ilan ay hindi nakakarating sa mga ito. Tama. At ang mas malala pa, ilang beses na din na ang ating mga tauhan na naghahatid ng supply ay nagtatamo ng mga pinsala sa katawan, bunsod ng pangharas ng China. Wala tayong ibang magagawa dahil kailangan itong gawin ng Pilipinas upang magpatuloy ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre at bantayan ang nag-iisang bantayog natin sa Ayungin Shoal na sumisimbolo ng pag-aari ng Pilipinas sa bahaging iyon ng karagatan. Ako sobrang saludo po dun sa mga sundalo po na naka-stay in po dun sa BRP Sierra Madre. Palakpakan po natin sila. Sobrang hirap po ng kanilang sitwasyon po doon kung tutuusin no. Unang-una na po no, yung sitwasyon nga po nila ron na bumagyo man doon o nandoon po sila sa nabubulok pong Sierra Madre. Sobrang hirap po noon. Andun na po lahat po yung mabuburyong ka rin, yung lungkot, malayo ka sa pamilya mo. Talaga pong saludo po sa ating mga kasundaluhan na naka-monitor po doon, na naka-stay in po doon sa BRP Sierra Madre no. Hindi po biro ang kanilang pinagdadaanan sa araw-araw. Pero paano nga kaya kung hindi mahatira ng mga supply ang ating mga tauhan sa BRP Sierra Madre? Ayun na nga. Paano kung sa bawat pagharang ng China sa ating resupply team ay walang makarating na kahit anong supply sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre? Ano nga kaya ang mangyayari? Nahihirapan sila. Ang BRP Sierra Madre ang natatanging simbolo ng pagmamay-ari ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan makaraang umbisahang sakupin ng mga barko ng China ang Mischief Reef noong kalagitnaan ng dekada 90. Ito isang kinakalawang na barkong pangdigma mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig na nakahimpil sa Ayungin Shoal noon pang taong 1999. Ang barko na ito ay isinadsad sa Pilipinas upang maging palatandaan na ang Ayungin Shoal ay atin at hindi kanino mang bansa. Grabe no, tignan niyo naman yung itsura ng ng BRP Sierra Madre no. Talagang sobrang sira-sira na po talaga. Isipin niyo, wrong move ka lang po dito no, matetetano ka dito pag nasugatan ka. Kaya ang hirap po talaga ng sitwasyon ng mga sundalo natin dito na naka-stay in dito. Ito'y nagsisilbing outpost natin na sumasagisag din ang ating sovereign rights. Tama. Lulad sa barkong ito ay ang mga sundalo ng Philippine Navy na nagbabantay sa ating teritoryo. Hindi biro ang tungkulin ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bagamat nasa mas payapa at mas panatag na lugar, hindi may kakailangan kanilang sakripisyong ibinibigay sa bayan upang protektahan ang ating karapatan sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Hindi talaga biro no, kasi hindi mo pwedeng sabihin na kalmado lang talaga dyan kasi talagang siguro ikot na ng ikot dyan yung ng China, di ba? Baka hindi natin malaman pag talagang lumala ang sigalot, bigla na lang silang bombahin dyan. Talagang wala silang kalaban-laban, no? Kasi unang-una, hindi naman po gumagana yung mga missile dyan. O wala na kang mga missile dyan, no? Yung kumbaga wala nang yan, armas. Ang BRP Sierra Madre, no? Kumbaga nagsisilbing outpost na lang po yan, no? Para meron lang po tayong bantay dyan. Kaya po, ang hirap po ng sitwasyon po ng ating mga Navy dyan. Bukod sa malayo sa kanika ng mga pamilya ay hinaharap nila ang iba't ibang hamon ng tao at kalikasan. Hindi biro ang madestino sa BRP Sierra Madre lalo na sa kondisyon ng barko. Tama. Matinding pag-iisip at lakas ng loob ang kailangan ng bawat sundalo sa loob upang makasurvive habang sila nakadestino doon. Pagsikat pa lamang ng araw sa barko, isang routine lamang ang kanilang ginagawa araw-araw.
Gigising ng alas 5 ng madaling araw para mag-ehersisyo, maligo, kumain, magbasa ng Biblia at mag-monitor. Kasi ako, concerned ako sa health ng tropa kasi mahirap evacuation dito. Every bedtime, talagang pinapakomply ko sila na mag-mosquito net. Di ba nakikita niyo? Kasi may mga incident na kasi na naibak lang siya dahil merong ganon. May mga tubig to. Lamok yung pinanggalingan. Grabe no, nakita niyo po yung itsura po niya, no? Talaga po makikita po natin dito talagang hirap po ng sitwasyon nila, no? Halos hindi na nga po siya makapag-shave, no? At tingnan niyo po yung kulay nila, yung kulay niya. Talaga pong sunog na sunog po sila dyan, unang-una. At talaga pong may pangalib nga po, no, sa araw-araw po, no, yung pwede pong bagyuhin sila dyan. Pwede pong yun nga, mayroon pa may sila ng lamok, di ba? Dahil mahirap po talaga yung sitwasyon nila, no? Dahil unang-una nasa gitna po sila ng dagat, no? Kung sakali po may magkakasakit po sa kanila dyan, talaga pong wala pong rescue. Di ba po? Kasi po ilang oras po siguro bago sila mapuntahan dyan kung mayroong magkakasakit sa kanila. Kaya sobra pong saludo, no? Dahil po napakahirap po ng ginagawa po nila, no? Dito po sa BRP Sierra Madre. May mga tubig to. Lamok yung pinanggalingan. Salamat kami pag umulan. Kagaya nakarang gabi, na conserve kami ng ilang galon. So pwede kami maligo ng rainwater. Pero pag wala, dagat talaga. Dagat, tapos ng isang water discipline pa rin talaga. Grabe, no? Tuwing gabi lamang maaaring makanood ng telebisyon ang mga sundalo dahil limitado lamang ang gasolina ng kanilang generator. Hirap. Halos memoryado na nila ang lahat ng mga pelikulang Pilipinong pinapanood nila at upang malimutan ang lungkot ay gumawa pa sila ng isang tila KTV bar para aliwin ang kanilang sarili. Sobrang creative talaga ng mga Pilipino, no? Ang hirap nga naman yan, mabuburyong ka dyan, lalo na kung may pamilya kang nasa malayo, di ba? Tapos sa gitna ka ng dagat. Talagang yan, mamimiss mo yung pamilya mo, lalo yung kung may mga anak yung mga yan. Grabe yung sakripisyo nila dyan. Ang hirap niyan, no, madistino ka dyan sa BRP Sierra Madre. Ito'y upang mawala ang kanilang pangungulila at maiwasan na rin ang pagka-depress. Mula umaga hanggang gabi, mga dilata lamang ang kanilang pagkain. Grabe. Subalit hindi ito ang pangunahing misyon ng mga sundalo. Ang kanilang pinakamisyon ay ang bantayan ng ating teritoryo. Sa ilang buwan ng kanilang pagbabantay ay mga barko lamang ng China ang laging nakaantabay sa lugar. Grabe talaga itong China. Mayroon silang satellite phone at radio communication sa loob ng barko upang ipaalam agad ang mga bagong insidente na ginagawa ng China sa lugar. May ilang mga mangingisda ang kanilang nakakasalamuha mula sa bansang Vietnam at maging ang ating mga Pilipinong mangingisda na madalas nagbibigay sa kanila ng isda. Buti na lang may ganun, no? Mga nagmamagandang loob, no? Bibigay sa kanila ng isda, no? Mabait pa rin talaga ang Panginoong Diyos, no? Lalo-lalo na sa mga sundalo natin dyan sa BRP Sierra Madre. Ang ilan ay kailangan na makisilong sa barko dahil sa sama ng panahon at para mawala na rin ang kainipan ng mga mangingisda ay pinapayagan sila minsan na makinood sa mga pelikulang kanilang pinapanood. O dito, kinakausap din nila ang mga mangingisda kung bakit kailangan nilang bantayan ang ating teritoryo. Ang mga mangingisda na rin ang kanilang nagiging mata sa lugar. Yun ang maganda doon, no? Meron silang mata sa lugar. 'Di ba? Kumbaga kinakaibigan din nila yung mga mangingisda, hindi lang po sa bansa natin, no? Meron din po sa Vietnam, no? Talaga pong kumbaga give and take, no? Kumbaga nagre-report din po pala yung mga mangingisda na yun sa atin, no, diyan sa BRP Sierra Madre. Kung ano nangyayari. Tinitingnan po nila yung mga galaw ng Chinese vessel. Ang galing ha. Iba talaga ang Pilipino, madiskarte talaga, no? Nakakabilib po sila, no? Siyempre, pwede mo rin silang matap ng kung anong wala ka dito. Nakakatulong talaga. Saka pwede sila mag-report sa'yo kung anong sighting sa labas. Anytime, bibigyan ng information yan. Dahil sa hinaharang ng China mga supply ng ating mga sundalo sa loob ng BRP Sierra Madre, madalas din ay nag-airdrop na lamang ng mga supply ang ating Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga ibinagsak na supply ang siyang iniaahaw naman ng mga sundalo sa mababaw na tubig ng Ayungin Shoal. Hayop talaga itong China to, no? Ayaw talaga tumigil, no? Isipin nyo, ikaw madistino ka dyan, tapos walang dumating na pagkain. Mamamatay kayo dyan sa gutom, di ba? Hindi porke nasa gitna kayo ng dagat, makakapanghuli ka na kagad ng isda, mahirap po pa rin yun, 'di ba? Grabe tong China to, dapat talaga tong China to masampulan na talaga to eh. Kasi po lahat na po ng bansa against sa kanila eh, dahil po sa pambubuli nila sa atin. Grabe, ang hirap po talaga ng sitwasyon ng ating mga sundalo rito, no.
Hindi rin nakakalimutan ng mga sundalo ang magdasal at tumawag sa Diyos, lalo at hindi nila alam kung kailan sasalakay ang mga kalaban. Tama. Kaya naman gumawa din sila ng isang maliit na tila at chapel sa loob ng barko. Nice. Yung China Coast Guard naman na may shifting din yan sila. Walang araw dito na walang China Coast Guard. Kung mahinto ang supply ng ating mga sundalo mula sa ating gobyerno, tiyak na magugutom silang lahat at Tama. magkakasakit. Bagamat nakapalibot sa kanilang karagatan, hindi pa rin masasabi na sasapat ang araw-araw na isdang kanilang kakainin. Kasasabi ko lang kanina, di ba? Hindi porke nasa gitna ka ng dagat, talagang merong makukuhang isda. Hindi pwedeng gano'n eh. Kasi unang-una, baka wala rin silang pamingwit, di ba yung gano'n? Kasi di ba, talaga yung sitwasyon nila dyan napakahirap. Upang magkaroon ng sapat na lakas para magbantay sa ating teritoryo. Mahihirapan din ang ating mga sundalo sa tuwing sila ay magkakasakit kung wala silang makukuhang gamot mula sa supply. Kung mawawalan ng supply ang ating mga sundalo, ay tiyak na malaking panganib ito para sa ating teritoryo. Tama. Pero siguradong hindi naman ito hahayaang mangyari ng ating gobyerno. Sana lang no, sana lang tong mga nakadestino dyan sa BRP Sierra Madre, sana naman bigyan sila ng malaking sahod. Unang-una po, napakadelikado po ng sitwasyon nila doon. 'Di ba? Hindi lang po sa kalikasan, hindi lang po dahil sa China, no. Talaga pong kahit sa mismong BRP Sierra Madre. Sabi ko nga kanina, 'di ba, baka matetano ka diyan, sobrang kalawang po ng BRP Sierra Madre. No? Sana po pati po yung mga pamilya po nila bigyan po ng magandang sahod kumbaga. Na sana po wag silang pabayaan ng ating Presidente Bongbong Marcos. Nanindigan ng ating pamahalaan na walang makakapigil sa kanila na maghatid ng supply sa ating mga tauhan. Tama. Hindi din sila papayag na harangin ng China ang ating mga resupply team dahil kahit ano manong mangyari ay gagawa ng paraan ng ating gobyerno upang matustusan ang pangangailangan ng ating mga tauhan sa BRP Sierra Madre. Yes. Ang BRP Sierra Madre ay isang matandang barko na at kinakalawang na ng kasaysayan. Natural lamang na nangangailangan ito ng kahit paanong kalinga upang hindi ito tuluyang maagnas at mawala sa Ayungin Shoal. Tama. Kaya naman ang pagdadala ng mga construction materials dito ay malaking tulong upang kahit paano ay maisaayos at makumpuni pa ang barko. Sinusubukan pa rin isalba ang barko sa kabila ng pagkaluma nito. Kung sakaling walang dumating na construction materials sa BRP Sierra Madre, siguradong tuluyan na itong maagnas at masisira. Isipin nyo, no, kung wala talagang gentleman's agreement na yan, 'di ba? Hindi tayo pipigilan ng China. Ibig sabihin lang po talaga noon, lumalabas lang po talaga na totoo pong meron pong gentleman's agreement na yan. Sabihin na nating lusot si Duterte diyan dahil walang written agreement yan, no. Laway-laway lang. Pero naninindigan nga kasi ang China na meron ngang ganun. Kaya nga tayo binobomba eh. 'Di ba? Kumbaga, kung wala pong ganyang agreement ay wala pong panghaharas na mangyayari sa atin. 'Di ba, na ginagawa ng China na 'yan. Talaga pong meron po talaga, no? Kahit na i-deny pa po niya sa party po ng ex-President Duterte, meron po talaga. Ang tao nga ay nangangailangan ng maintenance habang tumatanda. Tama. Paano pa kaya ang isang barkong katulad ng BRP Sierra Madre na wala namang kakayahang maglakad at magsalita upang ayusin ang sarili at uminom ng maintenance? Correct. Bukod sa paglabag umano sa kasunduan, ang paghahatid ng mga construction supply sa BRP Sierra Madre, ang totoo ding gustong mangyari ng China ay tuluyan ng mabulok ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at mawala ang nag-iisang palatandaan natin ng ating teritoryo. Para nga naman siyempre, pag nawala ang BRP Sierra Madre dyan, no, talagang kukubkubin na tayo ng China, no? Kumbaga talagang sasakupin na po lahat ng mga gusto nilang sakupin dyan sa parte na yan, no? Talaga pong yan lang po talagang natatanging pag-asa po rin natin dyan sa West Philippine Sea na meron tayong outpost dyan. Kaya kailangan po mapangalagaan po ang BRP Sierra Madre. Kailangan pong hindi po mawala ang BRP Sierra Madre kasi po talaga pong yan lang po ang natatanging bantay po natin dyan. Kaya pong sana po pangalagaan po yan at sana po makumpuni po na po unti-unti, no? Kahit po inaharas po tayo ng China, kailangan po talaga manindigan dyan ang Pilipino dyan sa Sierra Madre, no? Sana po hindi mabulok yan ng tuluyan ng BRP Sierra Madre. Hinihintay lang ng China na masira na ito ng tuluyan upang sila na muli ang maghari-harian sa Ayungin Shoal. Tama. O ang mas malala pa ay tuluyan na nila itong maangkin. Isa mang kinakalawang na barko, malaki ang ginagampanan ng BRP Sierra Madre upang ipaglaban ang ating karapatan sa ating nasasakupan. Tama. Kaya hanggat maaari, kailangan natin itong isaayos o palitan para na rin sa hinaharap ay patuloy pa rin nasa ating nasasakupan ang Ayungin Shoal.
Ang galing po ng kasaysayan Pinoy, no? Ang galing po ng dokumentaryo na to. Then po, no, ating pong napanood po to. Napakaganda po ng dokumentaryo ng kasaysayan Pinoy. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Nasa description po ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo. Maraming po salamat, no? Huwag nyo rin po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa ating channel para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga video. At huwag nyo rin po sana kalilimutan na mag-like sa ating video para makita pa po ng maraming tao ang ating mga video. Until next time po, mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.